So, good afternoon sa inyong mag-ina, Badida and Marjorie. Alam niyo ba tumawag sa akin si ma'am kagabi regarding sa inyong dalawa? Kasi meron siyang pinapasabi. Oh my God. Hindi ko alam kung magugustuhan niyo o matutuwa kayo. Siya sinabi ni ma'am, dapat kagabi pa ako pupunta, gahol na ako sa oras, papasok pa ako sa office. Kaya sabi ko, ngayon na lang ako pupunta. Kasi ganito yan, si Marjorie, sorry ka na lang. Kasi, aalis ka na ng Abra. Yung sabi ni ma'am. Kasi, gusto niya, i-adapt ka niya para doon ka na magpatuloy ng pag-aaral. So, ganito kasi yan eh. Hindi pa kasi siya at 18. Anong edad ka na? 16, 17, 18. Habang wala ka pa sa 18, gusto kanyang i-adapt para dun ka magpatuloy ng pag-aaral mo. Kasi pag tungtong mo ng 18, hindi na pwede. Mahihirapan ka na. Yun ang gusto ni ma'am. So, anong masasabi mo ba Diday doon sa bakit ka kakabahan? Sa akin is ang masasabi ko dyan, Peter, is opportunity naman din kung Marjorie na makapag-aral siya dito doon sa ibang bansa at madali lang din siyang makapagtrabaho kung doon siya nag-aaral. Asawa agad? Ang ko lang kang Marjorie kung kasi siya kung kaya niyang mag-aral doon, di ba? Kasi wala namang masama doon, pero is future naman yung gusto niyang i-adapt, gusto kanyang i-adapt kung baka papalitan niya yung apelyido mo, adapt, alam yung ganun, pati yung apelyido mo mapapalitan, apelyido na ni ma'am yung magaga, para makuha ka niya doon. 6 months lang daw yung proseso, sabi niya, makukuha ka na niya. So ngayon, ang desisyon na sa inyong mag-asawa. Kung papayag kayo. Tatawag lang ako doon kung ano bang desisyon doon sa amin. Ikaw Marjorie, ano yung masasabi mo? Sa akin lang po. Shock ka pa. Nagulat po ako kasi iadap po ako ni tita para makapag-aral ko doon. Pero sa akin po, gusto ko po pag-usapan muna ba? Kasi pwede naman daw tapusin mo yung school mo dito. Pagkatapos ka ng grade 12, anong edad ka na? Mag-18 na po. Mag-18 siya sa first year college. Kasi kailangan, bago ka mag-18, makuha ka na niya. Pag pre-process yung adaptation mo, 6 months lang daw, makukuha ka na niya. Yun yung sinabi niya sa akin kagabi. So pag-isipan nyo rin mag-asawa kung papayag kayo doon sa ino-offer ni ma'am. Kasi kung makakarating ka doon, Marjorie, pwede mong kunin ang pamilya mo. Pwede mo na rin silang kunin doon. Shock ka pa. Na-shock ako talaga kung anong plano. Sa akin, pag-usapan pa talaga kaya tayo. Pero sa akin, walang problema. Wala nang problema sa akin kasi future kasi yung ko. Iniisip kasi ni ma'am yung future mo din. Para mas mabilis. Kasi si Erna yung unang nabanggit niya. Pero 20 na siya. Hindi na pwede. Kaya ikaw yung sinabi niya sa akin gabi kasi wala ka pang 18. Ganyan ba talaga ito yung kailangan proseso? Below 18. Below 18, pwede pa makapunta. Pero yung hindi na pwede. 19 pataas, hindi na. Mahirapan na. So yun si Marjorie yung unang niya. So, kumbaga, adapt ka niya. So mapalitan yung apelyido mo. Magiging ka na process niya. Ipaprocess niya yung adaptation paper mo. Para makuha. 6 months lang daw, sabi niya mo. 6 months lang, makakuha. Grabe naman, madali lang pala yung mag-adapt. Basta adapt. Adapt. Wala ka pang masasabi ngayon? Shock ka pa? Nashock po ako, Kuya Toy. Pero para sa akin,
makakayanan ko naman po. Yung, i-try ko lang magsalita ng English. Alam mo, pag nandun ka na, English. wala ka nang ano eh, Tinisip mo yung English. Okay na yan. wala ka na Fred, makakausap alam ng ko. Tagalog, kaya wala kang choice kundi English mag-English. ka eh. Oo, puro Maano English ka na. na. Parang slang-slang ka na pagdating doon, di ba? Mm-mm. Hindi ka na magtagalog. Kung ako sa'yo, papayag ako. Sayang yung opportunity. Minsanan lang dumating yan sa buhay. Oo, minsan. Yung ano to yan? Manangid mo. Ay, magpaalam muna ako sa lola ko at sa papa ko. Siyempre po, Kuya Toy. So, antay natin yung tawag ni ma'am. Baka bukas, tatawag sa inyo regarding doon. Tatawag muna ako dun sa amin para mapag-usapan namin yung Willing naman Francis. po ako Kompleto naman yata. Ay, hindi na. Kasi yung birth certificate mo, mapapalitan naman yun eh. Ma-adapt ka na kasi. Yan. So, pag-isipan mo mabuti kung ano yung magiging desisyon nyo doon sa in-offer ni ma'am. Tapos tatawag siya, hindi ko lang alam kung bukas o sa Sabado. kasi maganda din yung opportunity kasi pag pumunta ka sa ibang bansa lalo na pag US hindi ka basta-basta makapasok doon. Is doon tapos ka din diretso ka na magtrabaho. Di ba Kuya Toy? Ganyan yung Doon talaga trabaho talaga. Oo. wala nang problema. Hindi na pwede Hindi ka na pwede tambay-tambay. mag process ka pa dito, doon na lang mag-apply na ganito ganyan. Wala kasi doon eh, walang pinipiling. Magtatrabaho ka. Hindi na kailangan katulad dito, kailangan high school graduate, college graduate, ang dami-daming ID hinahanap. Doon hindi ganun. Mas madali. Oo, mas madali yung makapasok doon. So pwede mo ipagpatuloy yung college mo. Doon mo daw ipagpapatuloy yung college mo. Yun yung sinabi ni ma'am sa akin kagabi. Yung pinag-usapan namin. Kaya pag-isipan yung mabuti kung ano yung magiging desisyon. Kausapin mo yung mga magulang mo doon sa Davao. Pag-usapan namin. So, anong masasabi mo sa offer ni ma'am? Para po sa akin, willing naman po akong willing naman po ako. Magpaalam lang po ako. Tapos, opportunity na po yung in-offer ni tita. At magpapasalamat po kay tita dahil may tiwala po siya sa akin at sinusuportahan niya po ako at kila Sir Paul at sa PB team. Opo, yun lang po yung masasabi ko. Laki po yung pasasalamat ko kasi hindi dahil sa kanya nakakapag-aral po kami dito. At yun po. Ikaw ba, Diday? Ano yung masasabi mo dun sa offer ni ma'am? Is masasabi ko po sa offer ni tita is magpasalamat din ako sa offer ni tita pero nagtaka kasi ako kung hindi pa ako masyadong ang masasabi ko lang maraming salamat po tita sa pagtulong mo sa amin, malaking suporta po yung ginawa mo sa akin at hindi namin namalayan na ganito na yung katayuan namin sa buhay. Unti-unti na pong nabago yung buhay namin tita, hindi na kagaya noon na wala kaming kalam-alam pero sa tulong po ni Sir Paul sa Panginoon, Tita Pidilab, as marami na kaming marami nang nabago sa buhay namin. At thank you po Tita sa iyong pamilya na malaking tulong niyo sa amin po na nakapag-aral po dito sa Abra. Thank you po Tita. Siya pala, sabi ni Ma'am Marjorie, pag may mga events daw, may yung pageant, sumali ka daw, huwag kang mag-alala, gagastusan ka niya. Siya yung mag-sponsor sa Ikaw na lang iyo. daw Kasi napanood niya yung vlog natin na sinabi mo, yung sponsor. Oh. Kaya, Kaya wala kang kawala. Kailangan mo sumali para willing si Tita. para ma-enhance mo, may labas mo yung tinatago mo dyan, Yung may mga talent ka na Okay. Ito nag-joke lang Sinabi po niya, ako kagabi nun. yun. Nag-joke lang po ako. Kaya ngayon,
pag may, kailan ba yung ano nyo, pageant na meron kayo? Baka meron pa kayo. Sabi kayo ng teacher namin marami pa. Marami pa ha. Oo. Mahaba pa hanggang end of the year Kasi pa naman. pala yung ano, kwento, yung 7,000 pala, yung mag-train na sa kanila, ganyan na daw yun. Sabi ng classmate ko, kaya 7,000 yung singilan. Kasi iti-train pa nila yung paano mag-practice na Meron akong mag-rampa. kilalang principal dito na ano, sa question and answer. Magaling siya magturo. Sa bagay, ibigay Si naman Sir yung question Olijoy. and answer question. Ihatag, ibili, ano yung question and answer, bigay na. Istadihan mo yung lahat para ano yung mabunot mo. May Ay, Yes. ganyan na pala ngayon. Oo, minsan ganyan. Minsan ganyan, on the minsan. spot. Shock ka, hindi mo alam kung ano yung sasagot mo. Sa pag-isipan mo ha. Ay, huwag mo nang pag-isipan. Sabi ni ma'am, Isipan ko po. gagastusan daw niya yung mga expenses mo doon sa Diba? pageant. Okay? Walang problema. Ayan guys. So, thank you sa Ano na inyo lang. lahat. Ayan. Ito pa. Busy-busy yan. Saan si Dali? Nawala. Dito lang sa likod. Meron po siyang ginawa Ayan. Thank you guys. Good evening na. Ano yung isipin ko?